So, hello guys. Welcome sa ating session. So, bale, kapagbalik na tayo ng isang API endpoint na nagbabalik ng hello world. Okay. So, yan yung pinakang basic setup natin. So, alam natin na gumagana na yung API natin. So, pero paano natin mai-connect itong nag-run natin dito? Itong request na to papunta sa backend natin. Okay. So, syempre, kailangan natin ng several setups. Okay. So, balik ulit tayo dito sa ating, okay. So, ang una mong gagawin is to create muna ng model. Okay. So, paano ba yung, yung request? So, yung manggagaling na request galing sa browser papunta sa backend natin is kailangan natin merong request format. So, kailangan niya ng username, kailangan niya rin ng password, correct? Okay. So, yan. Ito yung kailangan niya. So, para makagawa ka niyan, kailangan mo mag-create ng isang model. Okay. So, bale, etong model na to, ito yung parang magiging shape nung request na merong attribute na username, merong fields na username and merong password. Okay, so again, mag-create tayo ng isang package na nagko-contain ng mga models. Okay. Sa loob ng model, mag-create tayo ng isang Java class. Okay. So, papangalanan natin siyang login request. Okay. So, ito yung class ng login request na merong dalawang fields. Okay. So, private string username. Okay. And private. Ayan. Uy. Okay. So, meron akong ginawang string isang class daw na merong dalawang field, okay, which is username and password. Okay. So, ganito yung model na i-accept dapat nung request natin kapag nag-login tayo. Okay. Ngayon, so sinabi ko sa inyo na nag-create tayo, nung nag-initial create tayo dito, di ba, nung nag-initial create tayo, meron akong nilagay na Lombok. Okay. So, itong Lombok na to, by definition, sabi niya, annotation library daw to na nag-aalis ng mga boilerplate codes. Okay. So, ang kailangan mo lang dyan, kasi usually, kailangan mo mag-create ng getters and setters. Ayan. Ayan. So, kailangan mo mag-create ng getters and setters. Ayan. Tapos, kailangan mo mag-create, of course, ng constructors. Ayan. Ayan, empty constructor. Pero, hindi na natin gagawin yan. Kasi, ang bahala na dyan, si Lombok. Okay. So, kailangan lang natin i-add is simple annotation. Okay. So, at data. Okay. So, si at data, kung papansinin mo, meron na siyang getters and setters. Ayan. Kapag binasa mo, sabi dyan, equivalent to getters and setters, yung required constructor to string na nag-override ng method at yung hash code. Okay. So, kailangan mo rin ng at no argument constructor. So, basically, ang ginagawa nito equals lang siya sa argument na walang constructor. Constructor na walang argument. Okay. So, okay. So, by default pala, kapag nag-create ka ng class, meron niyang sarili niyang constructor na walang argument. Okay. So, kailangan natin ng all. Ayan. So, eto naman, galing pa rin to kay Lombok. Okay.
So, ang ginagawa lang nito, ang katumbas lang naman nito is yung constructor na merong ah, parameters na username and password. So, lahat daw ng argument dyan. Okay, so ganyan lang. So, ito yung kagandahan kay Lombo. Okay, so ito na yung model natin. Ito na yung request natin na manggagaling kay front end. Okay, so ngayon, kailangan na natin siyang lagyan ng endpoint. Okay, so balik ulit tayo dito. So, as I've said, okay, alisin na natin to. As I've said, gagawa tayo ng isang login request from here. Ay, by the way pala, ang gagamitin natin is Postman. Kung familiar kayo kay Postman. Postman. Ayan. So, ito lang siya. So, si Postman, merong request. Ayan. Nag-accept siya ng request. So, bali, masa-simulate mo yung request papunta sa API natin. Request papunta sa API natin nang hindi gumagamit ng front end. So, wala ng front end. Ito kasi, si browser kasi by default, ang pwede niya lang magamit na request. So, kung familiar kayo sa mga request methods, we have the post, get, delete, patch, and so yan yung mga request method. Mga other, tapos, from there, pwede tayo mag-request. Usually, si post request, ginagamit natin siya sa pag-send ng mga um, sensitive information. Okay. So, balik dito tayo kay backend. Okay. So, sabi ko kanina, ang gagawin natin is mag-create tayo ng isang login endpoint sa ating API na mag-accept ng username and password na ginawa natin dito, katulad nitong model na to. Okay. So, simulan natin siya. Okay. So, kailangan natin mag-create ng, of course, kailangan natin mag-create ng public. Okay. So, type. So, mag-stick muna tayo sa ating string na response. Okay. So, string na response. Tapos, authenticate. Okay. So, meron tayong return validated user. Okay. So, meron tayong kailangan natin ng model. So, kailangan natin ng parameter dito. Okay. Ang kailangan natin is add request body. Okay. So, itong request body na annotation, ang ginagawa nito is nanghingi siya ng request nanghingi siya ng parameter para magamit tong endpoint na to. Okay, na ganito yung model. Okay. So, kailangan natin ng ganito yung shape ganito yung shape nung request body na nire-require niya. Okay, login request. So, basically, ito yung parameter na hinihingi niya. Okay. So, sinasabi niya lang na, nagdidilaw yung login request kasi dineclare mo daw siya pero hindi natin nagamit. Okay. So, para ma-access natin yung attributes dun sa login request. So, eto ha. So, string user is equal to login.getUsername. So, kung papansinin mo, etong getUsername na method, na andito siya pasok siya dito sa data na annotation natin galing kay Lombok. Okay. So, ang gagawin na to, i-extract niya lang yung username na field, tapos nilagay niya sa username na variable. Okay. So, ayan. So, in-extract niya rin yung password. Now, etong logic. Okay. So, basically, ito, di ba kailangan mo mag-validate if username and passwords are equal to
yung username and password na nakaset up sa database. Sa ngayon, itong logic na kasi to, supposed to be, dapat isang service to. Okay. Nasa service layer to. Okay. So, nasa service layer dapat yan. Pero ngayon, pwede tayong mag-create dito ng simple logic na if, okay, username, ayan, meron na pala eh. Okay. Okay. So, if username equals admin daw, naglagay tayo ng admin, tapos password daw equals to, of course, kailangan natin siyang lagyan ng sarili nating password. Kailangan natin siyang lagyan ng password. Okay. Hillsand. Okay. Ito yung password natin. So, sinasabi niya na if username, okay. Tapos, mag-return tayo ng validated user. Okay. Uy. Ayan. Okay. Else, mag-return lang tayo ng not authorized. Ayun. Ayan. So, may kulang. May kulang tayo. Okay. So, kailangan natin, of course, ng annotation para sa path. Okay. So, again, sinabi ko na usually, yung mga request methods, meron siyang different methods na ginagamit. So, pwedeng get, usually pagkuha ng data, okay, or post, pag send ng request. Okay. So, gagamitin natin is post mapping. And, ayan. Okay. So, meron ng authenticate na endpoint, okay, na nag-accept ng gantong model. Ito yung sinasabi ko kanina. Ayan, username and password. Tapos, username and password. Tsaka, okay. Next ay, ito, meron tayong logic na kapag yung admin, Hillsand ay equal sa username and password na binigay, and mag-return lang siya ng validated user. Okay, let's try it out. Okay. Oops. I-run natin siya. Okay. Okay. Ano daw ang... Okay, Java cannot find the symbol get username. Bakit daw? Control Alt S. Okay, then search for Lombok config. Punta muna tayo dun sa plugins. And meron ba ditong Lombok? Ayan. So, mukhang maka-install naman siya. Control Alt S. So, to open the settings. Actually, pero ito yun. Itong nasa upper right na button. Tapos, punta ka dun sa annotation. Ito na pala yan. Annotation. Okay, type ko lang yan. Annotation. Under compiler processor. Kasi, nung naka-default kasi, dapat dun sa project mismo is naka-enable to and obtain processor from project class path. So ito yung settings. Kasi kanina nakaganto siya. Okay, hinahanap niya tong part na to. Okay, hinahanap niya to sa M2 ko. Itong logbook na to. Okay, so dapat pala nakaganto siya. Okay. So, let's test kung gagana nga siya. Okay. Okay, wait lang. Okay, nasaan na siya? This is my postman. Kasi ninyo, meron ako ditong okay, dito yung collection.
Tapos dito naman yung environment setup. Okay. So, pero saka natin yan pag-usapan. Ang kailangan natin ngayon is itong, okay, mag-send tayo ng request. Okay. So, again, we have post. Tapos, subukan muna natin siya. Localhost /8080. Then, /off. And /greetings. Diba yung kanina? Tama? Tama ba? Okay. So, ayan. Greetings. Okay. So, naka-get pala siya. Okay. Subukan natin kung mag-get. Ayun, hello world. So, ibig sabihin, nakapag-send tayo ng request gamit yung greetings. Now, punta na tayo dun sa request natin. Dito. Okay. So, kailangan natin siyang, of course, authenticate. Ayan. Then, kapag, syempre, yung method niya ay post, di ba? Okay. So, sinasabi niya na bad request daw. Okay. So, bad request daw yung request natin. Bakit? Kasi, kung papansin niyo, balik tayo sa code, nagre-require daw siya ng gantong request parameters. Okay. Kailangan niya ng username and password. Okay. So, kailangan lang natin siyang lagyan ng request parameters. Okay. So, para mag-add ng request data dito, ayan. Dito sa body, meron ditong mag-a-add tayo ng row and JSON tag. Okay. So, kailangan mo ng username. Oops. Sorry. Kailangan mo ng username and password. Password. Ayan. Okay. So, kapag nag-send ako ng request to this URL, okay, etong endpoint na to, okay, authenticate with the post method, tapos may request body ako. Ito yung request body na data, which is username and password. Tapos, naglagay ako ng admin and naglagay ako ng Hilson. Okay. So, ang in-expect kong balik sa akin is ito, validated user. Okay. So, let's try. Ayan. Okay. So, basically, nag-200 na yung status. If you're familiar with the HTTP statuses, ibig sabihin nito, nakapag-send tayo ng request galing sa postman papunta sa backend natin dito sa application na to. Papunta dito and nakapag-response siya pabalik sa atin, which is ito, yung response niya. Kaya siya 200. Ibig sabihin na complete yung isang cycle ng request and response. Okay. So, pero, okay. Kapag nag-send ako dito ng username, test and password Hilson, ang in-expect ko is not authenticated. Okay. Ay, not authorized pala. Sorry. Okay. So, not authorized, which is correct. Again, this is still 200. Bakit 200? Kahit mali yung request, ay mali, error daw yung response. So, again, ito kasing status na to, nag-indicate lang to na nakapag-send tayo ng request papunta dun sa backend and nakapag-respond si backend correctly. Depende dun sa logic na meron tayo sa backend. Okay, in this case, dahil mali yung username and password, tama? Okay. So, mali yung combination ng username and password natin, kaya siya nag-return ng not authorized. Okay. Pero 200 pa rin yung request. Okay. So, yan. Kung gusto nyo, pwede tayo ng exceptions, pero for now, okay na muna tayo dito. Okay. So, at least nakakapag-send tayo ng request and response from API, from Postman papunta sa ating API. Okay. So, sige. Ayun lang muna sa ngayon. Next, siguro, will be
mag-create na tayo ng model, mag-create na tayo ng model dun sa mga request, and also mag-create tayo ng authentication process. Okay. So, sige, stay tuned.